kanina, sobrang feel na feel ko yun eh. Yung, our God is an awesome God. Right? Sino dito yung talagang ramdam na ramdam nila yung pagiging kamangha-mangha, yung awesomeness ng Lord sa kanilang mga buhay? Sige, pataas kamay. Right? Na alam niyo po, siguro hindi naman lagi, pero madalas yun talaga yung nagiging part na adoration ko kay Lord. Lord, you're awesome. Diba, kahit yung mga simpleng arrow prayer lang, laging parang pagka na-amaze talaga ako sa ginagawa ng Lord. Lord, you're awesome. Right? And naalala ko din po, no, this is just part of my testimony. Alam niyo po, before, talagang pinagpapasalamat ko hanggang ngayon yung ginagawang preservation sa akin ng Lord. Right? Grabe po kung protectionan ako ng Lord, even nung mga panahon po na hindi pa ako sumusunod sa Kanya ng buo. Sino makaka-relate dyan? Na kahit hindi ka pa sumusunod ng buo kay Lord, andun na yung preservation at protection niya. Right? Nung mga panahon po na hindi pa talaga buo yung pagsunod ko sa Lord, alam niyo po, 3 beses po akong pinrotectionan ng Lord or pinreserve ng Lord from ungodly influences. Una po, alam niyo po yung iba dito, yung siguro yung mga nakaabot sa akin noong year 2014, 2013. Ayan, pangarap ko talaga maging artista. Halata ba? Bago ako pumunta dito sa Jomsi Church, bago ako mapadpad dito sa Jomsi, I am pursuing po talaga yung showbiz. Kaya nag-extra ako, ganyan. Pero alam niyo po, sa show business kasi, ang hirap pag Kristiyano ka. Kasi sobrang, pwedeng mababait po yung mga tao, pero mahirap po kasi maraming ungodly. And hindi talaga maiiwasan na ma-influence ka nila. Alam niyo po, nung nandoon pa ako, nagtitaping-taping, syempre libo-libo kinikita kada taping. Wala, pagtapos ng taping, saan kami pupunta? Gimmick. Gimmick. Uubusin lang namin yung pera sa inom. Right? And then, ang ginawa ng Lord, since nandito na ako sa Jomsi noon, binigyan niya ako ng conviction. Nak, di ba gusto mo maglingkod? Nak, di ba gusto mo mag-ministry? Iwanan mo na yan. Alam niyo po, ang sakit. Kasi yun yung source of income ko eh. Di ba? Ganda lang puhunan ko. Di ba? Pero binitawan ko siya. And then, later on ko na-realize kung bakit pinapabitawan din ng Lord. Kasi gusto niya akong i-preserve. Kasi gagamitin niya ako. Right? Alam niyo, pangalawa naman po, meron po akong pinasukan na work sa review center naman. Katrabaho ko po dun yung pinsan ko, si Kim, asawa ni Pastor Joseph. Dun sa review center naman na yun, paano naman ako pinreserve ng Lord dun? Paano naman ako pinrotectionan ng Lord dun sa ungodly influences? Alam niyo po, sa department namin, marketing kasi kami. Marketing specialist. So, syempre, mga machichika yung mga tao dun. So, yung mga lagi ko po nakakasama, mga chismosa. Sila, ang hilig po nilang maghanash, ang hilig po nilang magreklamo tungkol sa boss, tungkol sa sahod, hindi po siya nagiging healthy sa akin. Tapos naglilingkod na po ako kay Lord noon. Tapos may mga time talaga nakukurap na yung utak ko, ako din nai-influensyan na yung puso ko nagiging corrupted na din, naiinis na din ako, tapos natitempt na din ako magsalita ng negative sa boss ko. Alam mo, ginawa din ng conviction ng Lord sa akin, nak, mag-full-time ka na lang. And then, sumunod ako. Well, and then after naman nun, alam niyo po, last 2020 lang din po. Right? Paano naman po ako pinrotectionan ng Lord or pinreserve ng Lord sa mga ungodly influences noong year 2020? Noong year 2020, yun po yung start ng pandemic. Tama? Diba po, nakapasok po ako sa trabaho noong year 2019, ng November. Tapos pagpasok ng 2020, biglang quarantine, lockdown. Bigla pong nag-lockdown. Alam niyo po, nung nagsisimula pa lang po ako doon sa work ko, ilang buwan pa lang po yung lumilipas, kahit alam nung mga katrabaho ko na Christian ako at nagsisimba ako, kasi in-stalk nila ako sa Facebook eh. Kahit alam nilang nagsisimba ako, hala sige, yaya pa din sila. Shelo, sama ka? Sama ka? Saan? Doon tayo sa high top daw, high top. Iruin yung umaga, kasi night shift kami, umaga magiinuman sila. Yayain ka nila kahit alam nilang Kristiyano ka. Right? When ang ginawa po ng Lord para i-preserve po ko sa mga ganong klaseng influence, nag-pandemic.
So simula 2020 hanggang ngayon po, naka-work from home ako. Diba, grabe yung preservation ng Lord. Talagang hindi niya i-allow na may iba ako nakakasalamuhan na tao. Ewan ko ba, Lord, bakit? Diba? Pero yun lang po yung nakita ko. As I come to meditate, bakit nga ba? Bakit hindi ako tumatagal ng ganun? Yung mga before kong trabaho, siguro pinakamatagal ko yung 2 years. Pero ngayon, more than 5 years na po ako sa work ko kasi work from home. Work from home siya and malayo po ako sa mga ungodly influences. Pero alam niyo po, no, sa totoo lang, diba? Kaya sobrang na-appreciate ko yung preservation or yung protection ng Lord. Kasi sa totoo lang po, napakahirap maging Kristiyano at ang hirap magpaka-Kristiyano kapag napapaligiran ka ng ungodly people. Right? Ranas nyo po yan sa mga nagtatrabaho at sa mga nag-aaral. Diba? Kahit po alam nilang Kristiyano ka, ito yan, ito yung reality. Kahit alam ng mga tao sa paligid mo na Kristiyano ka, andun pa rin po talaga yung yayayain kanila to do things with them. At yung pagyayaya po nila sa inyo, actually, hindi naman po dahil gusto nilang mapabagsak yung spiritual life mo eh. Hindi naman, yung pagyayaya ng mga ungodly people na yon sa paligid mo, hindi naman yun intention nila na bumagsak ka sa Christian life mo, na masira yung testimony mo eh. Kumbaga, yung pagyayaya nila sa'yo, yung influence nila sa'yo, or simpleng invitation nila sa'yo, na sumama ka sa kanila, gawin mo yung bagay na ginagawa nila. Kasi ang gusto lang naman nila, maging included ka. Yun lang po yung reality doon. Right? Pero hindi ko naman sila binavalidate, no? Kumbaga, para sa kanila po, pakikisama lang yun. Yun po ang reality. Kasi hindi naman nila naiintindihan yung tunay na godliness. At hindi po nila naiintindihan yung standard mo bilang isang Kristiyano. Right? So, if you are surrounded with ungodly people, hindi sila ang mag-a-adjust para sa'yo. Pagka-surrounded ka ng ungodly people, kung kahit nasang lugar ka, estudyante ka, nagtatrabaho ka, or nandoon ka sa isang community na pamilya nyo lang yung Kristiyano, sasabihin ko po sa inyo, hindi po yung mga taong sa labas ang mag-a-adjust para manatili ka sa godliness mo. If you are surrounded with ungodly people, hindi sila yung kailangan may gawin para mapanindigan mo yung pagiging Kristiyano mo. Ikaw yung may kailangan gawin. Right? Ikaw yung may kailangan gawin. So, ang team po natin ngayon, no, how can we grow in godliness when surrounded with the ungodly? Paano ka nga ba mag-grow sa iyong godliness kapag ang mga tao sa paligid mo ungodly? Paano ka pa nga ba makakapanindigan sa Christian living mo, sa standard ng Diyos sa buhay mo? Paano ka mapapanatili sa righteousness kung yung mga tao sa paligid mo unrighteous? Kung yung mga tao sa paligid mo ungodly? Right? So yan po yung pinakapag-aaralan natin ngayon. So I want you to open your Bibles with me in Psalm chapter 1, verses 1 to 6. Yan, siguro po may mga dala kayong Bible, ano? Ay, Psalm chapter 1, verses 1 to 6. Ayan, so andito na po siya sa mga walang Bible, malinaw na malinaw. Alright, so sabi po dito, basahin natin, no? Yan, blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Verse 2, but whose delight is in the law of the Lord and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water which yields its fruit in season and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Verse 4, ayan, not so the wicked. Sabi kung gaano daw pinagpapala yung mga taong righteous, yung mga taong ang delight nila ay nasa salita ng Diyos, hindi daw ganon ang nangyayari sa mga wicked people. Diba? They are like chaff. Pagka sinabi pong chaff yung mga ipa, ibig sabihin weightless, useless, patapon na, ginaganon-ganon na lang ng hangin, tama? Ayan, they are like chaff that the wind blows away. Verse 5, therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. And last verse, for the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Right? So purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng salita. Right? Ito pong Psalms, no? Yung Psalm chapter 1, sinimulan po siya ng psalmist by identifying a man who is blessed. Diba? Pinagpala.
Right? Tignan mo yung katabi mo, pinagpala yan. Claim niya na. Diba? Nung sinabi po ng psalmist, yung patungkol po sa pagiging pinagpala ng isang tao, dito po sa ating passage, no, he is just simply saying that blessings will come to anyone, to any person who refuses to be influenced by the ungodly. So wala po siyang tinutukoy na specific person dito. Ang sinasabi mo dito ng psalmist, ang tinutukoy po dito ng psalmist, blessings will come. Para sa kanino daw? Doon sa mga taong nire-refuse ang influence ng mga ungodly. So malinaw din po actually yung pinakita sa verse na binasa natin na yung contrast po talaga ng mga righteous at ng mga wicked. Nakita nyo po ba? Nakita nyo? Right? So malinaw pong pinakita doon, ano ba yung pagkakaiba ng mga righteous people tsaka ng mga wicked people? Ano ba yung kahihinatnan ng mga righteous people at ng mga wicked people? Diba, pinakita po sa text kung paano ang righteous ay blessed at ang wicked naman ay kabaligtaran. Na kung ang mga righteous daw po ay pinaprosper ng Lord, ang mga wicked person naman po ay may judgment na matatanggap. Yun po ang reality. At alam ko, alam nyo na yan. Right? Diba? At itong Psalms po na to actually, it gives us a picture kung ano nga ba ang kahihinatnan natin sa bawat path na pipiliin nating lakaran. Right? Kaya ang title po ng message natin ngayon, Walk but Remember. Right? Walk, pero alalahanin mo. Right? Alalahanin mo, oo. Si Lord po, ginrant niya tayo ng free will. Binigyan tayo ng Panginoon ng karapatan na magdesisyon kung saang path ba tayo, saang landas ba tayo lalakad. Binigyan po tayo ng Panginoon ng free will para makapili tayo kung anong klaseng lifestyle ang gusto nating ipamuhay. So choice mo kung nasaan ka ngayon. Kahit ano bang ginagawa mo ngayon? Ano bang lifestyle meron ka ngayon? Ano ba yung habit mo? Saan ka ba nabibisi ngayon? Sino ba yung mga nakakasama mo? Choice mo yan. Huwag mo isisi sa katabi mo. Right? So, pero ito po yung gusto nang iparating dito ng text, no? That even though, kahit po malayang-malaya tayo na makapamili kung saang landas natin gustong tahakin, may we not forget, wag na wag po nating kakalimutan that by the end of the day, hahatulan tayo sa kung paano po tayo nabuhay dito sa mundo. Right? May kahihinatnan po yung bawat choices natin. May kahihinatnan po yung mga choices na pinipili natin, the way we live our lives. Lagi pong may patutunguhan yung path na nilalakaran mo. Kaya dapat maging matalino ka. Right? Kapag sinabi pong maging matalino, hindi ko sinabing maging honor student kayo. Pag sinabi pong maging matalino, maging wais kayo sa mga pinipili nyo sa buhay. Right? Dahil po, eto yan, bakit kailangan maging wise tayo bilang mga Kristiyano? Alam niyo po, ang takbo ng society ngayon, diba? Dahil sa takbo ng society ngayon, dahil sa tindi ng influence ng culture ngayon, kawawa ka talaga kapag hindi ka naging wise. Kahit sabihin mong everyday ka nandito sa church, kahit sabihin mong laman ka ng worship team, kahit sabihin mong active ka sa mga D-group, sa mga life group, kung hindi mo gagamitin yung mga wisdom na binibigay sa iyo ng Panginoon, lugi ka. Kawawa ka. Kasi napakatindi po ng influensya ng society ngayon. Sinong magdi-disagree? Wala. Kasi totoo po, napakatindi ng influence ng society natin ngayon. Kaya tayong mga Kristiyano, no, tandaan natin, hindi lang po tayo tinawag at niligtas ng Diyos para lang maging present tayo sa mga church activities. Hindi ka lang tinawag ng Diyos at niligtas ng Diyos para maging active ka dito, umupo ka dyan kada midweek, kada Sunday service. Right? Hindi ka tinawag ng Diyos para maging church-goer lang. We need to live a righteous life. We need to refuse to be influenced by ungodly people, by godless attitude. Right? Kailangan yung pamumuhay natin talagang matindi yung pinanghahawakan natin na standards. Despite po sa temptation ng comfort na pwedeng i-offer sa atin ng mundo, tayo pong mga Kristiyano, hindi po dapat tayo nagpapa-impluwensya sa mundo. Right? Hindi po tayo dapat nagpapa-influensya or na sa mga taong binabaliwala po yung salita ng Diyos.
Hindi po dapat tayo nagpapa-impluwensya doon sa mga tao na binabaliwala yung standard ng Diyos patungkol sa holiness, patungkol sa godliness, patungkol sa righteousness. Right? Kasi po, ito po ang totoo. Masyado nang distorted ang paniniwala ng mundo. Diba habang tumatagal, even yung Bible, tinitwist na ng mundo. Yung iba, nagpo-post ng verse sa Facebook, pero wrong interpretation yung ipupush nila. Diba, gumagamit sila ng mga verse sa Bible, pero mini-misquote nila para para lang maipaglaban nila yung pinaninindigan nila. Right? Kaya ganun na po ka-distorted ang paniniwala ng mundong ito. Right? Masyado nang distorted ang mga values ng mga tao sa paligid. Gusto nila yung masusunod. Mas pinaniniwalaan nila yung kung ano yung papabor sa nilalakaran nilang buhay. Mas paniniwalaan nila yung mga baluktot nilang standard. At nakakalungkot po doon, minsan, kahit laman na ng church, affected na po ng culture. Yun po yung nakakalungkot na reality. Kaya po hindi exempted ang kahit na sino dito sa atin, dito po sa mensahe na to. Kasi kailangan po lahat po talaga tayo maging wais tayo. Kasi even po yung mga taong laman naman ng church, pero affected pa rin sila ng influence ng mundo. Affected pa rin sila ng sigaw ng culture. Diba? Nakakalungkot na kahit Christian, mas pinapairal na sa buhay nila, sa decision making nila, sa ways of living nila, yung sigaw ng society. Kumbaga nawawala na yung katinuan. Nawawala na yung sanity. Nawawala na talaga yung godly standard. Right? Na kahit Kristiyano, ang galing pa makipagdebate. Tapos mali naman yung interpretation ng quote niyang verse. Kaya nga mahalaga talaga na marinig niyo po yung mensahe ngayon. So kung ang ating theme po is, how can we grow in godliness when surrounded with the ungodly? Napakasimple lang din po ng sagot niyan. This is our big idea. Walk in God's word, not of this world. Right? We should walk in God's word at hindi po sa pattern ng mundong ito. Right? In order for a Christian to grow in godliness, when the word keeps shifting us, keeps shifting its values, keep distorting its standard, ang Kristiyano po dapat lumakad sa salita ng Diyos. According sa sinasabi mismo ng Bible, hindi po sa sinasabi ng mundo. Right? Wala kang ibang magiging standard of living kundi ang salita lamang ng Diyos. Right? Kahit pa ipagmayabang mo sa mundo, kahit pa ipagmayabang mo sa Facebook na Kristiyano ka, kung hindi naman word of God ang batayan mo sa lahat ng pinaggagawa mo sa buhay, you cannot consider yourself to be godly. Hindi ka godly kung hindi word of God yung batayan ng pamumuhay mo. Hindi po pwedeng isko-consider mo yung sarili mo na godly kung yung mga ways of thinking mo mas naka-incline sa kamunduhan kaysa sa word of God. Right? Kahit palaman ka ng church, halos nandito ka na everyday, present ka sa mga gawain. Diba? Kung hindi ka naman guided ng word of God sa mga ginagawa mo, paano ka nakakasigurado na merong godliness dun? Right? Pwedeng churchy ka, pero ang buhay mo naman hindi godly. Say ouch if it's ouch. Right? Iba kasi yung godly sa church member lang eh. Iba yung godly sa church goer or yung churchy daw. Right? Hindi mo mako-consider na godly living ang meron ka kung ang ginagawa mo, yung mga decision making mo, yung thought life mo, ways of living mo, habit mo, taliwas sa sinasabi ng Biblia. Amen po? Right? So para makasigurado ka na ikaw bilang Kristiyano ay talagang nag-grow ka in godliness, even when you are residing in corrupted society, you need to walk in God's word and not of this world. Right? Masama na po masyado ang mundo. Kaya ikaw kung Kristiyano ka, huwag ka nang makisama. Diba? Lagi naman sinasabi yan makisama ka. Kasi hindi mo sila mawiwin kung hindi ka sasama eh. Right? Kung lalayuan mo sila ng lalayuan, pero parang awa mo na, huwag kang makisama. Right? Corrupted na po masyado ang society. Kaya ikaw bilang Kristiyano, huwag kang makikorrupt. Right? Distorted na masyado ang values ng society. Kaya ikaw bilang Kristiyano, mas panghawakan mo yung truth kesa kung ano lang yung trending.
Yan ang mahirap pagbabad tayo masyado sa social media. Mas pinanghahawakan na natin yung trend kaysa sa truth. Right? Ang hirap. Right? Kahit gaano pa ka-trending ang isang bagay, dapat tayo, no, kung hindi naman po aligned sa principle mo bilang Kristiyano, kung hindi naman aligned sa standard ng Bible, yung nakikita mong trending, huwag kang mag-conform. Right? Kahit halos lahat na ng tao sa paligid mo, ginagawa na yung mga bagay na sa tingin nila normal lang, kung hindi naman yan pasok sa standard mo bilang Kristiyano, kung hindi po yan pasok sa standard ng Diyos, wag kang makikiayon. Right? Yun po yung pinaka-reminder dito. Diba sabi nga ni Apostle Paul sa Romans 12:2, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. At alam niyo po, no, you can only live differently if you think differently. So kayang-kaya mo mamuhay ng iba sa mundo kung iba yung klase ng thinking mo sa mundo. At ito pa, you can only think differently if your mind is filled with the scriptures. So paano mo masasabi? Paano mo mapapatunayan na ikaw, iba yung ways of thinking mo sa mga tao sa mundo kung hindi ka naman babad sa salita ng Diyos? Baka nga memory verse mo, Jesus wept pa din Diba? Kaya God is love. He first loved us. Tama naman yun, ang ganda naman ng verse na yun Pero dagdagan mo naman. Dagdagan mo naman yung pagbabasa mo ng salita ng Diyos. Dagdagan mo yung mga ini-input mo na salita ng Diyos sa isip mo. Hindi ng TikTok lang. Diba, wag mong punuin yung isip mo, wag mong i-fill yung isip mo ng TikTok, ng Facebook Reels, ng mga laman ng Twitter. Mas kabisado mo pa yung mga issue ng mga artista kaysa sa Word of God. Right? Hindi pwedeng puro chismis lang alam natin. Hindi rin pwedeng puro memes lang tayo ng memes. Iba, mas kabisado mo pa yung dialogue ng mga nasa TV. Right? Pero pagkausapang Bible, tinataguan mo yung leader mo. Right? If you want to live differently, you need to think differently. If you want to think differently, fill your mind with scriptures. Yun lang yun. Fill your mind with scripture so that malakaran mo yun. Hindi mo malalakaran yung bagay na hindi mo alam. Mas lalakaran mo yung alam mo. Right? So, tanungin mo sarili mo, ano bang nilalakaran ko? Diba? Ano nga ba nilalakaran mo? Right? So, yung big idea natin, walk in God's word, not of this world. Right? And in order to do that, meron lang po tayong 4 na pag-uusapan. Right? Para po tayo ay makalakad sa salita ng Diyos at hindi po dito sa pattern ng mundo. Right? Una po, we need to watch where we walk. Watch where you walk. Sabi po ng verse, mapalad daw yung mga tao na hindi lumalakad sa gawa ng mga masasama. Na hindi rin sila nakikisama or tumatayo sa ways ng mga makasalanan. Or hindi sila nakikibilong sa company ng mga mockers. Alam niyo po yung 3 sinabi dito, to walk, to stand, and to sit with the wicked. Downward spiral lang po yan. Downward progression lang po yan para mapunta ka sa compromise. Once na sinimulan mong i-allow yung isang tao na makasalanan, pinapasok mo sa buhay mo, pinapasok mo sa circle mo, lagi mong kausap, lagi mong kasama, kung saan siya pupunta, andun ka din, huwag ka magtaka kung one day magko-compromise ka na rin. Right? Siguradong mauuwi ka sa compromise kung hindi mo tatalinuhan sa kung sino sinasamahan mo. Siguradong mauuwi ka sa compromise kung hindi ka magiging mapagbantay. Right? Kaya bantayan mo mabuti kung sino yung inaalaw mo sa circle mo. Bantayan mo mabuti kung sino yung araw-araw mong kausap, kachat mo. Diba, kakomentan mo, katsikahan mo sa labas, kasama mo sa school, sa trabaho, bantayan mong maigi. Right? Dahil kung sino po yung madalas na kasama mo, napakalaki ng influence niyan sa buhay mo. Right? Kung sino yung lagi mong kausap, kasama mo sa mga ginagawa mo, saya-saya mo pa kasama siya, diba malaki ang chance na maka-influence yan sa ways of thinking mo. Malaki ang chance na maka-influence yan sa nararamdaman mo, sa pananalita mo at higit sa lahat, sa lifestyle mo. Right?
Kaya sa araw-araw po ng buhay natin, ang reality po, eto lang yan. Kaya kailangan natin magbantay. Kaya kailangan po nating magbantay. Kasi po ang reality, hindi naman talaga araw-araw surrounded tayo ng mga Christian people eh. Tama? Hindi po araw-araw andyan yung pastor mo para bantayan ka. Hindi araw-araw andyan yung leader mo para i-check ka kung anong ginagawa mo 24/7. Sino ba naman may gusto nun? 24/7, chine-check ka ng D-group leader mo. Diba kahit yung D-group leader, hindi niya gusto mag-check ng 24/7. Ako hindi ko gusto mag-check ng 24/7. I have my life. Diba? Pero yun po yung reality. Hindi po tayo 24/7 surrounded with Christian people. Actually, ang reality po, talagang sa araw-araw ng buhay natin, we are surrounded with various type of people. Iba-ibang personality, iba-ibang influence ang dala-dala nila sa buhay mo. Kung working ka sa isang company, surrounded ka ng mga katrabaho mo. At hindi lahat ng katrabaho mo okay ang pananalita. Right? Hindi lahat ng katrabaho mo okay yung influence. Diba? Kung ikaw student ka, magpapasukan na ngayon. Diba? Pwedeng pagka nagsimula na yung pasukan, you are surrounded with your classmates, schoolmates. Diba? Kahit pa hindi ka estudyante o hindi ka nagtatrabaho, you can still be surrounded with people na hindi naman kaparehas ng standard mo. Diba? People na may ibang ways of thinking, may ibang values, may ibang perspective sa pamumuhay, may ibang pananampalataya. At ito po yung kailangan nating ingatan para hindi tayo maimpluwensyahan. Lagi niyo pong tatandaan na ang mundo, nagbibigay po yan or nag-o-offer po yan ng mga values, ng mga advices, and even approval na taliwas po sa sinasabi ng Biblia. Right? Yun po yung pinakatatandaan natin. Yung minsan nga yung mga tao sa mundo, ang gagaling mag-advise, ano? Just very comforting sila mag-advise. Kaya delikado pag broken-hearted ka, tas lumapit ka sa ungodly people eh. Operan ka niya ng shot. Right? Diba? Kaya ingat-ingat tayo sa mga nilalapitan natin. Diba? Babantayan mo maigi kung sino yung mga sinasamahan mo. Bantayan mo maigi yung nilalakaran mo. At higit sa lahat, ito yan, bantayan mo yung sarili mo. Hindi lang yung mga tao sa paligid mo yung binabantayan mo. Bantayan mong higit ang sarili mo. Right? Bantayan mo na hindi ka ma-influensyahan ng tao sa paligid mo. Kasi po, minsan, ito yan, wala ka naman talagang choice kung sino yung makakasama mo minsan Tama? Sila talaga Sila talaga yung inalaw ng Diyos na makasama mo sa araw-araw, lalo na sa trabaho. Diba? Lalo na sa school. Wala kang choice dyan. Right? Pinili mo yung trabaho, oo. Nag-apply ka sa kumpanya na yan, oo. Pero hindi mo mapipili kung sinong katrabaho mo. Tama? Kahit pangit ugalin yung katabi mo sa table, wala kang choice. Right? Kahit sa classmates mo, hindi mo pwedeng isisi sa kanila na kumasama yung ugali mo kasi bad influence sila. Ba't ka nagpa-influensya? Diba? Kaya mong piliin yung school na pag-e-enrollan mo. Pero hindi mo kayang piliin kung sino yung magiging kaklase mo at schoolmates mo. Right? Lalo na sa bahay, mas mahirap yung battle. Diba? Paano kung mga kasama mo mismo sa bahay is mga ungodly? Wala ka talagang choice dyan. Kailangan naman lumayas ka o palayasin mo sila. Hindi pwede. Diba? Pero ito lang yan. You need to make sure na hindi ikaw ang madadala nila. You just need to make sure na hindi ikaw yung mahahatak nila. You just need to make sure na hindi ikaw ang maiimpluwensyahan nila. If you can't lead them to righteousness, don't lead yourself to the pitfall of unrighteousness. Wag. Delikado. Right? Matuto tayong mag-say no. Kapag andyan na ang temptation na makiayon ka sa ginagawa ng mga godless people, ikaw mismo ang lalayo. Ikaw mismo ang aayaw. Diba? Kahit anong mangyari, wag na wag kang kakagat. Hindi po pwedeng kakagat ka ngayon tapos sisisihin mo sila kasi inimpluwensyahan ka. Hindi. Kristiyano ka. Dapat ikaw yung may gawin. Dapat ikaw yung lumayo. Dapat ikaw yung mag-no. Right? Matuto kang tumanggi. Right? Hindi pwedeng oo lang ng oo. Huwag tayong maging people pleaser. Kung hindi naman po yan naaayon sa standard ng Diyos, mag-no ka na. Di bali nang mawalan ka ng kaibigan, basta hindi mo na nasuway yung sinasabi ng Diyos.
Right? Kahit nandiyan na yung pressure, wag na wag kang bibigay. Kahit pa ang kapalit ng no mo is yung hindi ka na nila tatanggapin sa circle nila, okay lang. Right? Di bali nang mawalan ka ng mga taong yan sa paligid mo, kaysa naman may kaibigan ka nga, nasa kahibangan ka naman. Right? So matuto kang mag-no sa pressure ng mundo. Lalo na po, kung yung pag-say no mo ay ang magpapanatili sa'yo sa godliness, mas okay po yun. Tama? Right? Kaya minsan, to say no is the good choice. Right? Ang kailangan mo, acceptance ng Diyos, hindi acceptance ng mundo. Amen? Kaya kahit pa wala kang choice na makasama sila araw-araw, always remember, Christian ka. Hindi lang sa pangalan, Christian ka talaga. Right? So do not be influenced by the ungodly. Ipakita mo na iba ang standard mo sa kanila. Panindigan mo yung standard ng Diyos. Ipakita mo na yung normal sa mata ng makamundo ay hindi normal sa'yo bilang taong may respeto sa Diyos at may respeto sa salita ng Diyos. Pwede pa natin palapakan ng Lord? Right? Kasi kung magpapadala po tayo sa agos ng mundo, kung magpapa-impluensya ka sa norm ng society na to, tapos sasabihin pa sa'yo ng nag-i-influence sa'yo, hello, it's 2025, hindi na uso yan. Di ba, may ganon? Diba? Kunyari, bawal na live-in eh. Hindi kami pwede magsama. Ano ka pa, 2025 na? Diba? Bawal yan. Diba? Kunyari, nayaya ka uminom sa'yo, hindi ako pwede uminom, tanda-tanda mo na eh. Diba? Minsan ganon pa yung sinasabi ng mga tao sa paligid mo eh. Pero no, naku kapatid, wag. Diba? Wag mong subukan, papahamak ka. Diba? Delikado ka. Right? Kung ano yung normal sa mga tao, yung mga tao ng mundo, dapat abnormal yun sa'yo. Right? Kasi po, no, alam nyo, ito po yung reality. Mahihirapan po tayong makalakad sa salita ng Diyos kung mananatili po tayong lumalakad sa kamunduhan. Right? Kaya kung nais mo talagang mag-grow, mag-walk in godliness, kahit pa napapalagiran ka ng mga ungodly people, huwag mong inormalize yung mga bagay na nakikita ng mundo na normal. Kasi yung mata nila, abnormal. Diba? Nakakatawa lang, diba? Pero totoo, yung nakikita nilang normal, hindi yung normal sa mata ng Diyos. Kaya dapat ganun din yung paningin mo. Right? Kung gusto mo talagang mag-grow in godliness, kung gusto mo talagang manatiling faithful sa standard mo bilang Kristiyano, kung gusto mo talagang hindi ka ma-impluwensyahan ng mundo, huwag mong inormalize yung mga normal sa mundo. Matuto kang tumimbang sa dapat at hindi dapat. Matuto kang mag-discern kung ano yung pasok sa standard ng Diyos at sa hindi pasok sa standard ng Diyos. Matuto po tayong tumimbang dahil ang mundo po napakagaling mang-twist ng katotohanan. Tama? Minsan mapapaniwala ka kapag wala kang alam sa Bible eh. Kaya kung ako sa inyo, buksan nyo Bible nyo everyday. Matuto kayo magbasa ng Bible kasi sa totoo lang po, no, napakagaling talaga mang-twist ng mundo sa katotohanan. Tatay nila, father of lies eh. Ano pang aasahan mo? Right? Kaya po napaka-importante talaga sa atin bilang mga Kristiyano na tayo po is we delight and dwell in God's Word daily. Yun po yung ating point number 2. Delight and dwell in God's Word daily. Right? So sabi po sa ating text, no, mapalad daw po ang taong hindi lumalakad, hindi nakikiayon, hindi nakikisama sa mga wicked people, na instead kasi na makisama sila, instead na makiayon sila sa ginagawa ng mga masasama, ang ginagawa po nila, nilalagay nila yung kanilang joy, yung kanilang focus, yung kanilang delight, saan? Sa law of the Lord. At anong ginagawa nila? They meditate on it day and night. Right? So dito pinapakita talaga na yung mga blessed people or yung mga righteous people, mga godly people, is instead na makiayon sila sa wickedness ng mundo, salit na magpa-influence sila sa mga makamundo, ay mas kinalulugdan nila ang salita ng Diyos. Diba? Dapat ganun po tayong mga Kristiyano. Right? Tayo po dapat talagang ang delight natin
Ang pinopukusan natin, ang minemeditate natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kasi po sa decree ng Diyos, sa Bible, andyan po ang direction eh. Andyan po ang instruction ng Panginoon. Right? Ang Panginoon, ang salita ng Diyos po, binibigyan tayo niyan ng gabay patungo sa godliness. So kung gusto mo maging godly, buksan ng Bible. Diba? Dwell, delight in the Word of God. Right? Kasi po, apart from the Word of God, kung hindi po tayo nagbabasa ng Bible, kung tatamad-tamad kang mag-devotion, mahihirapan kang manatiling godly. Lalo na napapaligiran ka ng mga ungodly people. Tama? Right? Kasi po, yan o. At ito po, pinupunto din dito. Ang salita po ng Diyos, no, actually, hindi lamang po siya basta-basta sinusunod eh. Ang salita po ng Diyos, it is something that we should enjoy. Bilang mga Kristiyano po, wag po nating tignan ang Bible bilang listahan ng commands na dapat lang natin sundin. Hindi mo lang dapat sinusunod yung mga nakasulat sa Bible. Dapat ine-enjoy mo rin yung pag-aaral mo ng Bible. Bakit may mga Kristiyanong tamad na tamad mag-devotion? Ang tingin nila sa devotion, assignment. Right? Bilang Christian, dapat na-enjoy natin every time na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos eh. Hindi yung parang project, parang 5 minutes ka pa lang, ayaw mo na. Naumay ka na, ang hirap, ang hirap. Diba? Hindi pwedeng ganon. Dapat every time po na minimeditate natin ang salita ng Diyos, nagda-dive ka dun eh. Right? Kasi salita po ng Diyos yun. Salita ng Diyos yung minimeditate mo. Salita ng Diyos yung binabasa mo. Salita ng Diyos yung inaaral mo. That's why you take delight on it. Kaya na-enjoy mo. Kaya tuwang-tuwa ka kapag nagme-meditate ka. Ano pa? Of course, kapag sinabi pong meditate, pag sinabing i-meditate mo ang salita ng Diyos, you are dwelling in it. Para kang nasa superbook, pumasok ka dun sa Bible. Diba? Imaginein mo lahat ng nababasa mo as if literal mong nakikita. Right? Kaya hindi po dapat minamadali yung pag-spend natin ng time sa devotion. Hindi pwedeng, okay na to, pwede na to. 1 minute ka pala nakaupo. Right? Hindi pwedeng, okay na to, pero wrong interpretation pala yung pagkakaunawa mo sa devotion mo. Kuha ka lang ng verse, okay na to. Sulat ko to para may pakita ako sa leader ko. May checking po kasi dito kada end of month. So yung mga bata, pagka last week na, nagka-cramming. joke lang po. Wala pong ganun dito, mababait po yan. Nagde-devotion po yan palagi. Right? So ganito po yan, no? When you meditate God's Word, para ma-enjoy mo, para masiyahan ka talaga, para mag-take delight ka talaga sa salita ng Diyos, i-allow mo na magsalita ang Diyos sa'yo. Hindi pwedeng utak mo ang kakausapin mo. Hindi pwedeng ikaw ang magsasalita during your devotional time. Diyos po ang hihintayin mo at iaalaw mo na kumausap sa'yo every time na binabasa mo ang Bible mo. At kapag inalaw mo na magsalita ang Diyos, habang nagbabasa ka ng Bible, may enjoy mo. Kasi ramdam mo eh. Personal. Tama, sino na naka-experience nun? Talagang personal, Lord, akin to ah. Para sa akin talaga to, Lord ah. Yung kahit hindi mo naman eksakto nararanasan, bigla mo mapapareflect ka. Ikaw talaga yun. Right? Kaya ma-enjoy mo talaga. Kasi nga, makikinig ka lang in spirit. Hahayaan mong si Lord ang magsalita. Right? Tandaan niyo po ito, Christians. You cannot live in God's Word kung hindi mo na-enjoy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi mo maa-apply yung isang salita na hindi mo naman talaga ninamnam, yung na hindi mo naman talaga nginuya, na hindi naman talaga nag-sink in sa'yo. Kaya kung nais mong mag-grow sa pagiging godly people, pagiging godly person, kahit na napapaligiran ka ng mga ungodly people, delight and dwell in God's Word daily, araw-araw. Hindi po pwedeng nag-aantay ka lang ng preaching, nag-aantay ka lang kung kailan may mag-share sa'yo ng Word of God, i-scroll ka sa social media, kapag may nakita kang verse, yun na yun. Hindi po ganun. Tandaan niyo po, ang taong babad sa salita ng Diyos, hindi yan basta-basta maiimpluwensyahan ng mundo.
Right? Kasi ang nais lakaran ng taong babad sa salita ng Diyos is yung truth mismo na natanggap niya mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagme-meditate niya ng Word of God. So what we have to do, we have to meditate God's Word to walk in God's Word. Kung gusto mong lumakad sa salita ng Diyos, lumakad sa katotohanan, basahin mo, i-meditate mo, kalugdan mo ang salita ng Diyos. Right? Kasi po, ang Word of God, yan po yung magiging gabay natin. Yan yung mag-i-instruct sa atin. Right? Ituring po nating daily bread, yung Word of God. Daily bread naman po talaga natin ng Word of God eh. Diba? Ituring mo yung pagkain sa araw-araw na mamamatay ka sa gutom kapag hindi mo tinake. You have to take the Word of God very, very personal. Amen po? Okay lang kayo? Right? Alam niyo po, no, maraming bagay sa mundo ang posible talagang mag-drift away sa appetite natin sa word eh. Tama? Nagtataka ba kayo? Or alam niyo, aware kayo? Diba? Bakit minsan wala kayong appetite sa word of God? Diba? Marami po talagang bagay. Andyan yung cellphone, andyan yung influensya ng mga kaibigan mo, magbabasa ka pala ng Bible, may tatawag na ng kapitbahay mo sa'yo, chismisan na daw. Ay, hindi pala, di ba? Pero, yun po yun eh. Marami pong bagay sa mundo na posibleng makapag-drift away sa appetite natin sa Word of God. But, remember, the world may entertain us, but it is the Word of God that transform us day by day to righteousness. So kung gusto mo magbago, magbasa kang Bible. Amen? Diba? Kaya po kailangan nating take delight and mag-dwell tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Next, to grow in godliness, no, you need to make sure that you will not be influenced by those who are ungodly people around you. So para mangyari po yun, you have to stay rooted in Scripture. Ikaw din mismo maging faithful ka. Kung ano yung katotohanan na alam mo, manindigan ka lang dyan. Right? Inano nga po no? Dinescribe po dito sa ating verse, no? Ang blessed person po ay hinalin tulad ng psalmist sa isang puno na nakatanim malapit sa bukal ng tubig. Tama, alam naman po actually ng mga nagtatanim ng mga halaman, ng mga fruit grower, alam nila na it is unwise to plant a fruit tree sa kalagitnaan po ng disyerto or sa malayo sa tubig. Siyempre, hahanap sila ng lugar kung saan talagang magiging mamunga, magiging healthy yung itatanim nila na puno na nagbubunga. Right? So that, yung puno na yun, no, talagang maging healthy siya, mag-bear siya ng fruits sa tamang season, no, at ma-enjoy po nila yung abundant supply ng water. Right? Ganun po yung nangyayari. Ganun po yung pinaka-description dito sa Psalm, no? Kaya po, yung mga blessed people, yung mga taong lumalakad according to the Word of God, no, para silang puno na nakatanim, nakabaon talaga sila. They are rooted, they are grounded. Diba? Sa lugar kung saan maraming tubig. Right? Para manatili silang healthy. At ganoon din po sa ating spiritual life, actually. Kapag tayo po ay nanatili tayong founded, kapag nanatili tayong rooted sa scripture, sa salita ng Diyos, no, mananatili po tayong malago. Malalatili tayong healthy. Magiging spiritual healthy tayo, magiging spiritual productive tayo, magiging successful tayo. Kasi nga, ang mga godly people, ang mga taong namumuhay sa salita ng Diyos, yun yung ginagamit nilang standard of living. Amen? So para sa mga godly people, nakikita nila ang Word of God as foundation of their living. Kaya sinusunod nila ito. Kahit pa napapalagiran sila ng mga ungodly people, kahit pa surrounded sila ng mga wicked people, dahil Word of God, ang foundation nila, hindi sila basta-basta maiimpluwensyahan ng mundo. Dahil nga rooted na sila sa Scripture eh. Mas sinusunod nila yung Scripture kesa sa flow ng culture. Kaya kahit pa iba-iba yung standard ng mundo, kahit pa ang galing-galing mang twist ng truth ng mga kamunduhan, dahil rooted sa salita ng Diyos, malabong maimpluwensyahan. So dapat ganun po tayo. Diba? Remember this.
Righteous living begins with our humbleness, with our humble submission and obedience sa salita po ng Diyos. At yung humble submission po, yung ating obedience po sa salita ng Diyos, tandaan nyo, worth it po yan. May kahihinatnan yan. Right? Hindi natin maitatanggi na meron po talagang benefits ang pagsunod natin sa sinasabi ng Scripture. Kaya kailangan nating maging rooted. Tama po? Right? Kapag ka po tayo, meron tayong submission, meron tayong obedience sa sinasabi ng Bible, totoo po yun, that we will going to be fruitful. You will be fruitful. Kapag sinabi pong fruitful, kapag sinabing meron kang fruitful living, hindi lang po yan patungkol sa material possession. Hindi lamang po yan patungkol sa material blessing. Kasi po in reality, yung material base po na success, hindi po yan nangyayari sa lahat ng mananampalataya. Diba? Kaya wag kayong magtaka, bakit Lord, sumusunod naman ako sa iyo, bakit hindi ako yumayaman? Minsan ganun Hindi naman patungkol sa material possession yung blessing na sinasabi ng Diyos Eternal blessing ang meron tayo. Diba? Though nangyayari po yan sa ibang mananampalataya, nung sumunod sila sa Panginoon, talagang pinrosper sila in terms of material blessing, pero hindi po yun nangyayari sa lahat. Doon hindi ko kayo dinidiscourage, Pwede pa rin naman kayo mangarap na yumaman. Pero, that's the reality. Hindi ko kayo bibigyan ng false hope. Diba? Kasi po, hindi lamang po patungkol sa material blessing yung fruitful living na tinutukoy dito. Not because hindi ka mayaman in terms of material possession is hindi ka na fruitful. Right? Kasi po, ang real fruitfulness dito is yung ating spiritual. Blessed po ang mga tao na merong fruit spiritual. Ano po yung tinutukoy ko? Which is the fruit of the Spirit. Doon pa lang, mayaman ka na. Kapag meron kang fruit of the Spirit, meron kang love, mayaman ka sa joy, mayaman ka sa peace, mayaman ka sa patience, mayaman ka sa kindness, mayaman ka sa goodness, mayaman ka sa faithfulness, mayaman ka sa gentleness, mayaman ka sa self-control. Aba, pinagpala. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Gising pa yan. Diba? So, pinagpala yan. Fruitful yan kapag nakikitaan mo yan ng patience. Kapag nakikitaan mo yan ng gentleness, fruitful yan. Hindi yan nakikita sa laman ng wallet, sa laman ng bulsa. Nakikita yan sa bunga, sa puso. Right? Kung paano siya makitungo sa kapwa niya, yun po yung totoong fruitful. At the more na rooted po ang isang Kristiyano sa Scripture, the more na magiging fruitful yan. Right? At sa bawat pagkakataon na masusubok ang pagiging Kristiyano niyan, ang makikita, ang magmamanifest, fruit ng Spirit na nasa kanya. Yun ang tunay na fruitful. Yung nakikita sa iyo ang bunga ng banal na Espiritu kasi rooted ka sa salita ng Diyos. Mahirap pumamunga in spirit kapag ka hindi ka rooted sa salita ng Diyos. Right? Binabasa nga ako kanina sa social media. Madali daw pikein yung pagiging churchy. Pero mahirap pikein yung bunga ng banal na Espiritu. Pwede mapeke mo yan mga 1 to 2 days, gano'n. Pero pagka hinayaan mo yung sarili mo na walang Bible, lilitaw yung totoong self. Diba? Lilitaw yung totoong ikaw. Ay yung totoong yung masama, yung hindi nagbubunga. Right? Ano pa yung isa sa blessing? Kapag tayo ay nananatili tayong rooted sa salita ng Diyos, you'll never run dry. Right? There's no spiritual dryness if you're keeping your step in God's Word. If you're being faithful sa salita ng Diyos, wala pong spiritual dryness kapag nagiging faithful tayo sa salita ng Diyos. Pansinin nyo, kapag nakakaramdam tayo ng spiritual dryness, ano bang pinagmulan? Kawalan ng pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Tama? Di ba? On fire. Nag-aalab, palong-palo sa ministry. Pero nung naging busy, nawalan ng oras sa salita ng Diyos. And eventually, nakaramdam ng dryness. Tama, style ng kaaway yan If He can't make you sin right now, He will make you busy. Right?
So that pag una nang nawala yung time mo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, at kapag nawalan ka na talaga, di ba pagka nawawala po yung time natin sa salita ng Diyos, ang nangyayari, nakakalimutan mo din yung iba. Diba? Dumaan po ako sa ganung moment na noong una kapag ka nagpipreach tayo, ang daming pumapasok ng mga supporting verse. Oh. Kaya kahit nakikipag-usap, may nababanggit ka pang mga verse sa Bible. No? Tapos mayroon mga season na yung siguro na nung-pandemic, no? Siyempre, yung mga dryness talaga yung season yun, ang layo mo sa fellowship ng believer. Dumating po sa point na parang kahit yung mga kabisado kong memory verse dati, hindi ko na maalala. Kasi tapos na-realize ko, tagal ko na palang di nagba-Bible. Ganun po yun. So kapag nawalan na tayo ng time sa Word of God, kahit pa yung mga kabisado mong Bible verse, mawawala din yan sa'yo. Makakalimutan mo yan. Kaya nga, strategy po yan ng kaaway. Para maging dry ka, spiritually, tatanggalan ka niya ng oras. Gagawin ka niyang busy para piliin mong hindi makapag-meditate ng Word of God. At kapag nawalan ka na ng time sa Word, mas madali ka na niyang mai-impluwensyahan ng kamunduhan. Then manonotice mo na lang, unti-unti, ramdam mo nang dry na yung spiritual life mo. Kaya kung nakakaramdam po kayo ng spiritual dryness ngayon, check yourself. Saan ka na ba mas rooted? Sa Word o sa world na? Saan na ba mas babad yung attention mo? Sa cellphone? Sa trabaho? O sa Bible? Ano pa? Sabi rin dito, paano naging bless yung mga taong babad sa salita ng Diyos? Yung delight nila nasa salita ng Diyos, yung mga rooted sa salita ng Diyos. Sabi rin dito, in everything they do, they prosper. So, ito lang po yan. Kapag ikaw rooted ka sa salita ng Diyos, in everything you do, you will prosper. Anong ibig sabihin nito? I-bless ng Lord ang works ng mga kamay mo. Kapag nananatili kang rooted and obedient sa salita ng Diyos, pagpapalain po ng Diyos lahat ng ginagawa mo. Totoo po yan. Kahit hindi po yan flattery, hindi po yan joke, hindi po yan ini-impress ko lang kayo na sundin niyo yung salita ng Diyos. Totoo po yan. The more na sinusunod po natin, na nilalakaran po natin ang salita ng Diyos, the more na binibless din ng Diyos lahat ng gawa mo. Right? Kung bakit may nakaka-appreciate sa'yo sa trabaho, kasi ang galing mo, it's not you. It's God. Right? Kung bakit dito sa sa ministry, bakit may mga napopromote? Hindi dahil magaling sila, kundi dahil binibless ng Lord yung ginagawa nila. Right? Kaya, totoo po talagang may blessing sa obedience. Kaya wag po tayong manghinayang na sundin kung ano ang sinasabi ng Scripture. Right? Scripture po ang maging foundation natin sa buhay. Kahit pa ikaw na lang mag-isa sa lugar nyo ang natitirang naninindigan sa standard ng Diyos, manindigan ka pa rin. Right? Hindi po tao ang magdidikta sa gagawin mo sa buhay mo. Hindi po dapat tao ang magdidikta kung paano mo ipamuhay ang buhay mo. Dapat po salita ng Diyos at wala ng iba. Right? And last point po natin, no? Para matulungan po tayo to walk in God's word and not of this world, no? Remember the end of the road. Always remember po kung ano yung kahihinatnan ng path na patutunguhan mo. Lagi pong may kahihinatnan, lagi pong may ending point yung path na pipiliin mong lakaran. Dalawang path lang po ang pwede nating lakaran bilang mga tao. Path of righteousness, path of wickedness. Right? At ang dalawang path po na yon, meron pong destination. The righteous path will end to eternal blessing, and the wickedness path will lead to punishment. Right? Sa ating passage, kitang-kita yung contrast ng righteousness at ng wickedness. Tama? Ang righteousness, dinescribe siya bilang isang puno na rooted, na nagiging fruitful, na nagiging kapaki-pakinabang sa mga nakapaligid sa kanya, while yung wickedness naman po is dinescribe siya bilang isang ipa, kung saan walang timbang, walang kagamit-gamit, useless. Diba? Walang ambag.
Walang bilang. Right? So Christians, always remember, no, ang path po ng mundo, pwedeng malawak, pwedeng mukhang madali. It gives comfort. Diba? Na kapag pinili mo, hindi mo na kailangan mag-suffer dito sa mundo. Pero, remember, the world's path will always leads to destruction. Yun lang po ang ending point kapag tayo pinili nating lakaran ng path ng mundo. Kaya hindi po worth it na tayo pong mga Kristiyano ay magpapa-impluwensya sa mundo. Tama? Remember, the end of both road. Dalawa lang, di ba? The righteous will prosper, but the wicked will perish. Simple lang. Saan mo gusto? Right? Nakikita po ng Diyos yung ginagawa natin. Alam po niya lahat ng nilalakaran natin. Right? Ang path po ng righteousness, right? Binabantayan po yan ng Diyos, ginaguide po yan ng Diyos, no? Pero yung mga wicked, judgment po ang kahihinatnan nila. So, walk in God's word. Tayo po, no, maging paalala ito sa atin na sa araw-araw ng buhay natin, lagi po nating pipiliing gawing gabay ang salita ng Diyos. Right? Pipiliin po natin palagi yung standard ng Diyos na yung mga gagawin natin sa buhay natin, dapat meron pong eternal impact. Kaya mabuti na po na maging ang standard ng living natin ay yung kung ano na lang yung nakasulat sa Bible. Kahit papabago-bago yung standard ng culture natin, kahit pa twisted na masyado yung truth, kahit pa kung ano-ano nang sinasabi ng mga tao sa paligid mo, ng tinitirahan mo, ng ginagalawan mo, kung scripture ang magiging foundation mo, mananatili kang banal sa klase ng pamumuhay mo. Amen? Kung scripture po ang basehan mo, kaya mong maging godly sa ungodly society. Diba? Hindi po dapat tayo maging adaptive sa influence ng mundo. Ang i-adapt po natin yung kung ano mismo yung tinuturo ng Bible. Right? Mas okay na po siguro na mag-suffer tayo ngayon, na mahirapan tayo ngayon kasi paulit-ulit nating nire-resist yung influence ng mundo. Kasi pinaninindigan mo yung scriptures, pinaninindigan mo yung sinasabi ng Diyos. Kesa naman sa dulo ka mag-suffer. Tama? Kasi, gano'n naman sa dulo mo palang marirealize. Totoo po yun, nasa huli ang pag-isisisi. Right? Mas okay nang dito ka mag-suffer kesa i-enjoy mo, makikonform ka sa ginagawa ng mundo, tapos, sa dulo mo marirealize na hindi ka pala talaga naging rooted sa salita ng Diyos. Ow. Right? Doon kayo, magkakagulatan kayo. Diba? Mahirap yun. Yung masusurprise ka na lang sa dulo, hindi ka pala totoong ligtas. Diba? Sinabi yun sa Bible In-state ni Jesus that not everyone who calls Him Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only those who do the will of the Father. So, ini-emphasize lang po dito na yung mga taong may totoong pananampalataya at yung mga taong sumusunod ng totoo sa Diyos, yun lang po yung ligtas. Yun lang po yung may totoong faith. Right? Hindi, sila lang po yung, kumbaga hindi lang po nila basta kiniklaim na Christian sila. Nakikita po sa gawa nila. Lagi niyo pong tatandaan, take note niyo po ito, ang mga totoong save, meron po yung respeto sa salita ng Diyos. Right? Yung mga totoong save people, panghahawakan nila yung truth. At susundin nila yung truth. Lalakaran nila yung truth. So if you are a professing Christian, if you are professing your faith outside, pinagkakalandakan mo sa tao, born again ka, Christian ka, member ka ng Jomsi Church, panindigan mo. Panindigan mo. Right? Big idea natin, walk in God's word, not of this world. Again, paalala lamang po ito, no, na malaya kang pumili ng path na lalakaran mo. So ito pong mensahe na ito ay isa lamang reminder na kung ikaw, Kristiyano, salita dapat ng Diyos ang nilalakaran mo at hindi ang gawa ng kamunduhan. Right? Yung iba, memorize na to Kaya nga yung title natin, Walk But Remember. Kasi minsan nakakalimot tayo.
Right? Walk, but remember, walk in God's Word with intention. Gamitin mo siya bilang gabay mo. At huwag kang makiayon dito sa mundo. You have to refuse to be shaped ng mga sistema ng mundo na ang ending lang naman, ruin. Ang ending lang naman, destruction. Right? Remember, again, what the world calls normal is abnormal in heaven. Kung ano po yung masyadong ninonormalize ng tao sa mundo, abnormal po yun sa heaven. Hindi po yun normal sa mata ng Diyos. Yung kabaluktutan ng gawain ng mundo na masyado nang ninonormalize ng society, hindi yan normal sa atin. Hindi yan normal sa mata ng Diyos. Kaya dapat hindi din yan maging normal sa'yo bilang anak ng Diyos. Right? Again, there are only two paths. And I want you to be aware na nilalakaran mo na yung isa dun. Saan ka lumalakad ngayon? I want you to meditate on it. Tanungin mo yung sarili mo, saan nga ba ako lumalakad ngayon? Dalawa lang yung path na pwede mong lakaran. At yung isa dun, nilalakaran mo na. Nasaan ka? Are you in the path of righteousness? Or are you still walking in the path of wickedness? Ano nga ba yung nilalakaran mo? Scripture ba? O yung flow ng kultura? Yung flow, influence ng society? Right? So bibigyan ko lang po kayo ng reflection question ngayon as we end. Ito po yung mga bagay na itanong nyo sa sarili nyo. Am I more influenced by God's word or the world's voice? What does my daily walk reveals about my heart? Paano ka nga ba nabubuhay? Ano ba yung ginagawa mo? Kung ano yung ginagawa mo, yun yung laman ng puso mo. So ano yung nire-reveal ng lifestyle mo? Na laman ng puso mo. And last question, what needs to change in my spiritual habits to walk more closely with God? Andito ka na eh. Pinrofess mo na nga yung faith mo eh. Kristiyano ka na nga eh. Right? So kung nakikita mo yung sarili mo na hindi mo pa nilalakaran ng scripture, kung nakikita mo ang sarili mo na yung lifestyle mo, yung araw-araw mong ginagawa, yung decision making mo, ways of living mo, is hindi pa ganun ka-aligned sa Word of God. Isipin mo kung ano yung mga kailangan mong baguhin. Isipin mo mabuti kung ano yung mga kailangan mong tanggalin na hindi naman naka-aligned sa scripture. Ano ba yung mga habit na yon na kailangan mo ng bitawan para makalakad ka closely patungo sa Diyos? Right? So you meditate on that. So for our application, no, 4 lang din. Summary lang po ng ating mga subpoints. No? Be watchful where you walk. Delight in God's word. Stay rooted in scripture. And consider your ending point. Be watchful kung saan ka lumalakad. Or kung sino yung mga kasama mo. Kung sino yung mga inaalaw mo na maka-influensya sa buhay mo. Lagay po natin yung delight natin, yung joy natin sa pagme-meditate ng salita ng Diyos so that ang makapag-influence po sa atin ay ang salita ng Diyos at hindi po ang mundong ito. We have to stay rooted in Scripture so that you will stay faithful. So that you can grow in godliness. You can live in righteousness as you live in this world. At tandaan, lagi po nating i-consider yung ending point ng bawat path na pipiliin mong tahakin. Remember, church, you are just living in this world. You are not of this world. Hindi tayo dito. Nakikitira lang tayo dito. Diba? So choose the right path in your life. Choose to walk in righteousness. Choose to walk in God's word and not of this world. Amen? So palapakan po natin ang Lord at tayo po yung manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos, sa gabing ito na pinaalalahanan mo kami, Panginoon Diyos, that we have to walk in your word
and not to be conformed by the pattern of this world. Lord, thank you for reminding us the blessedness, Lord, of those people who delight in your word, who walk in your word, who is rooted in your word. And kung ano po yung possible na kahihinat na namin, Panginoon, if you don't follow what you have said in your scripture. Father, if there's something in our lives na kailangan po naming tapusin, na kailangan po naming bitawan, na kailangan po naming ibigay, Lord God, sa inyo, isuko sa inyo, Lord, para lang malakaran namin yung sinasabi sa salita mo. Lord, help us. Continue to convict us by your words. So that, God, patuloy po kami na magkaroon ng desire na mamuhay in godliness. That even though we are surrounded with people na hindi namin kaparehas ng pananampalataya, still, God, kakayanin namin by your grace, by your help, Lord, na mag-grow pa rin, makalakad pa rin sa godliness mo, sa righteousness, dahil patuloy naming papahalagahan ang salita mo sa aming mga buhay. Lord, bless this church. Bless this congregation, God, na hindi lamang po kami, Lord, maging churchgoer, kundi, Lord, sa aming lifestyle, sa aming decision-making, sa aming habit, sa aming pananalita, even the way we see people, talagang makita ang kabanalan mo. Maraming salamat, Lord, again, for reminding us. And Holy Spirit, may you help us and guide us and lead us in our ways so that, Lord God, we could continue to walk in the path of righteousness. We give you glory, God. We thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.